Sa dami ng pagpipilian natin sa araw-araw, minsan nakakapagod na rin magdesisyon, no? Pili po kayo, lumpiang gulay siya ngay baboy po, pampatibay ng karelasyon. Tumating na ba yung mga AI? Paano kung may isang lugar na hindi ka na papipiliin? Wala talaga kayong oras, pero sabihin natin, meron kayong katiting na oras. Ito yung kailangan nyo i-prioritize. May tamang timpla ng adventure. Nature. Pati food venture. Ang sarap, iba yung bagong luto. Kumbaga, isang bagsak ka na. Wala ka nang hahanapin pa. Itong side ng Pangasinan na to, I just feel na you still have that serenity, the peacefulness, the quietness that one wants to experience. Kung gusto niyo makapunta dyan, arat na sa Pangasinan. Ang katahimikan sa dagupan. Nababasag sa oras na dumadating ang mga dalagang ito. Bili po kayo, lumpiang gulay siya ngay baboy po, pampatibay ng karelasyon. Bili na po kayo, kay dalawa lang po para makabinta lang po kami ang gwapo-gwapo niyong artista. Kuya, Over naman sa sales talk? Yan ang kakaibang marketing strategy ng magkapatid na sina Ronalyn at Jovelyn para makabenta ng lumpia sa Tondaligan Beach. Ay. Thank you. wala po kaming barya. Galing yung style niyo, ah. Okay lang, keep the change. Thank you po, sana po magkajowa na po kayo. Aha! Ganyan pala ang magandang strategy, ha? Sige nga, makapag-practice nga. Bili na po po kayo, kayo. lumpiang gulay siya ngay baboy po, pampatibay ng karelasyon. Bili na po kayo, kay dalawa na po para makabinda po kami ang ganda-ganda niyong artista. Bili po kayo, lumpiang gulay siya ngay baboy po, pampatibay ng karelasyon. Thank you po, sana po, magkajowa kaya na ko po kayo. Lolo na to eh, magkakajowa pa ba to? Sa pagitan ng mga bakawan sa bayan ng Dasol sa Pangasinan, may mga nakasiksik na yaman daw. Pero hindi raw ginto ang presyuhan. Mapapaisip ka nga lang sa itsura kung lobster nga ba yan o alakdan. Para sa identity reveal, subukan muna natin ito sa isang labanan. Mga biyero, nandito tayo ngayon sa Kilat-Lat Eating Challenge. Pero bago sumabak ang ating mga teams, pakilala muna natin yung mga teams. Mula sa Team BND, si Lance, pati si Ka Jerry. At mula naman sa Team Dasol, si Kuya Roger at Kuya Mark. Yun ba talaga pangalan niya? Hindi na. Ano ba pangalan niya? Mark, sir. Mark talaga? Yes, sir. Christopher. Christopher. At least once. Kailangan munang tawirin ng players ang group bridge. Pagkatapos, dapat masimot nila ang mga kilatla na nasa kanilang plato. 3, 2, 1, go! Hindi talaga lumalabas. Oh, yung pagkaunggoy ni Ka Jerry. Tingnan mo naman yan. Sabi ko sa'yo eh. Habang ang kabilang panig, chill lang sa Gedli. Pero di papahuli. Aba, mukhang nauna si Ka Jerry, pero nahuli si Kalan. At sana hindi ako mawalan ng road manager. Nako, mukhang nauna si Mark. At sumunod, si Christopher. Or si 2 versus 1. Pero magaling sumipsip talaga to si Ka Jerry. Go for the gold ang Team Dasol, habang ang Team D&D, kulelat sa kilatla. Oh, yun na ba yan? Teka, masama ang loob ko, inubusan mo. Malaman. Looks like we have a winner! Kuya Christopher and Kuya Mark from Team Dasol! Nabis ako lahat. Meron po ba kayong tinira? Parang pati shell kinain nyo. Masarap pati tinira ng pusa. Pati shell. At dahil dyan, manalo ang Team Dasol! Meat Kilatla, ang local mud lobster ng Dasol. Ang presyo nito, pumapatak lang ng 120 to 180 pesos kada kilo. Oh my God, this is the biggest reveal. Are you ready? Oh my God! May suka ba?
worth the wait. I guess, alam mo, depende na lang din yan sa luto eh. Pero, if kukumpara mo siya sa crab or lobster, actually hindi, more of crab eh. Mas crab siya kaysa lobster. Sa Pangasinan, matinik na adventure ang naghihintay. Masusubok ang linaw ng mata at haba ng pasensya sa pagdebone ng bangus. Hawakan nyo dito po, para... Dito po. Opo. Hindi ganito po, oh. Para hindi matanggal yung taba. Gigil na gigil yarn? Nay, hindi po talagang totally nawawalang lahat ng... Opo, hindi Tinik na. perfecto. Opo, meron din naiiwan. Pero Dito yung na po. mga naiwan, ito na yung hindi na masakit. Hindi na po. Nakakain na. Opo. Mukhang hindi nakatiis si nanay. Dapat daw pala kasi iikot. Ay, tinik lang ba? Kala ko kasi, pati laman. Sorry naman. Hehe. Di ba sila parang nanganganak na walang buto na? Gugupitin na kita dyan. Diba? Oh. See? Yung dating 700 grams, tinanggal na natin yung loob. Tinanggal na natin yung buto. 200 grams na lang. Isipin nyo na lang, kapag kakain kayo next time ng daing na bangus, kailangan ma-appreciate nyo kung paano ginagawa yung daing na bangus. Kaya props to them. Magmamanok na lang ako. Yep, hindi lang yan basta pritong boneless bangus ha, dahil ang mga yan may flavors. Pesto, chili garlic, at Asian steak. Shala naman pala. Bukod dyan, meron ding ready-to-eat bottled bangus. Matinik sa discarding mas pasarapin at padaliin ang pagkain ng bangus. But wait, there's more. Mas marami pang luto sa bangus baka mo. May kasama pang pick-up lines. Hi, ma'am. Ano po ang tawag sa bangus na mahilig sa chicks? Bangus na mahilig sa chicks? Ano po? Matinik. Pero buti na lang, boneless ang bangus namin. Loyal sa'yo. Oh, yan naman pala yung bali nun eh. Ito po ay bangus hickory barbecue with pineapple salsa. Ano po ang isda nagiging bato, sir? Anong isda yung nagiging bato? Ano? Hindi, pera na, sir. Pera na, naging bato pa. Ano yan, Pard? Kilawing bangus. Pwede rin pala. Ay sus, daming pakulo sa bangus. Iba naman ang paandar ng Lingayen. Pwede raw mag-stopover muna sa kauna-unahang tourist rest area sa Pangasinan. Pero hindi lang yan basta-basta na pahingahan ha. One-stop shop din yan. February 2026 nang binuksan sa publiko ang tourist rest area dito sa Lingayen. Matatagpuan ito malapit sa Pangasinan Provincial Capitol Building. Tamang stretching lang dito bago umarangkada sa mga susunod nating ganap sa Pangasinan. Nakapag unat-unat na, larga na agad sa dagat. Kung bet nyo ang lumangoy na hindi na kailangan sumisid pa ng malalim, pwedeng-pwede yan dito sa Dasol. Dahil konting kembot lang mula sa dalampasigan, ito na ang bubungad. Ang sunken ship ng Barangay Osmeña. Halos 50 metro lang mula sa Pangpang, masisilayan ng isang shipwreck. Kahit sa ibabaw ng tubig, tanaw na ang lumubog na barko. Pag pumunta ka sa isang location, di ba, it's not just like the beach. The beach is a bonus. Kapag maganda yung beach, klaro yung tubig, panalo. Kapag swimmable, meaning to say, kapag may mga coral reefs, pwede mag-snorkeling na malapit lang doon sa resort na tutulugan nyo, bonus na yan. Samahan mo pa ng mga shipwreck. Di sobrang bonus na din yan kahit na medyo hindi na kompleto, but still, di ba, that's still part of the experience na, oh my God, I mean, saka makakakita ng snorkeling area na may shipwreck na hindi naman ganun kalalim. Ang shipwreck na ito, napadpad sa Barangay Osmeña dahil sa bagyo. Sa ngayon, itinuturing na itong sikat na pasyalan at kayamanang pinagmamalaki ng Dasol.
Hindi kailangan malaki dahil kahit ang maliit na butil na ito, kayamanan din kung ituring sa Dasol, Pangasinan. Pinakahid lang sa lupa. Pero ang kinikita mula sa asin, umaabot ng milyon. 200 per kaban, kaya umaabot po siya ng 80 million pataas po ang kinikita sa isang season. May 3 uri daw ng asin dito. Ang barara na kinakahid mula sa panigan, dirty salt naman na kinakahid sa lupa, at ang asin na niluluto para maging pino. Yung asin na normally ginagamit natin pang araw-araw, pagising ko pa lang, actually kumakain na ako. Hindi kumakain, umiinom na ako ng electrolytes. Asin yun. Nagluluto na ako ng itlog. Asin pa rin yun. Nag-workout ako. Asin lumalabas mula sa aking katawan. Sometimes, or most of the time, we take salt for granted. Kaya nung nakita natin yung proseso ng paggawa ng asin dito sa Pangasinan, saludo. Titingin ako sa asin ngayon, hindi ko na titingnan yung pepper. Yung asin lang yung titingnan ko. Tapos sasabihin ko, asin, tado ka. Kung pahirapan ang paggawa ng asin, mas pahirapan ata bago makatikim ng masasarap na putahe sa bahay ng Anda, ha? Let's play Flip the Bottle. Kailangan lang mapatayo ang bote para makakain. Ang naghihintay sa amin, iba't ibang klase ng binungay. Isang sikat na kakanin sa Pangasinan. Gawa ito sa malagkit at gata na iniluluto sa kawayan. Pero para may twist, bukod sa binungay, sinamahan din yan ng mga kakaibang pagkain na hindi pamilyar sa amin. Game? Oops! Ang unang napili, ginataang ulnok. Uy, igadong bangkalan. Turon de binungay naman for you, ate. Mukhang masusubukan ng pagiging competitive ko rito, ah. Enyari. Wait, baguhin ko nga muna ang rules. Ang hindi makakapagpatayo ng bote, ang siyang pwedeng kumain. Hehe, syempre, success! Ang daming pakulon ng Anda sa well-loved kakanin nilang binungay. Nakilala ko si Tatay Bart na isa sa gumagawa nito. Tay, alam mo, na-feature na namin ng binungay, nung na-feature na namin tong side of Pangasinan, which is western, no? Pero parang ngayon lang po ako nakakita ng iba't ibang hugis. Kailan? Kasi tuwing Binungay Festival, Which is kailan po? ah, Summer? May, May, okay, dito May. sa Anda May. Mhm. May contest na different sizes, may pahabaan, may palakihan. Mhm. So yung iba may flavor. At parang napansin ko po, halos lahat mga lalaki po yung nandito ngayon sa atin ba? At meron po ba kayong isang grupo? Paano po namuo yung grupo na to na gumagawa ng binungay? Dati yung grupo namin na pinangalan ng Airpat. More Airpat. on grupo na sinanay na maging mabuting tatay. Mabuting tatay. Kaya binuo yung Airpat para matigil yung violence against women and children. 16 na taon na ang kanilang grupong Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities Training o ERPAT. Nung nabuo kami, hindi magpapatuloy yung grupo kung walang livelihood. Kaya naisipan namin magkaroon ng livelihood. Ito nga yung binungay. So ito po yung parang sideline, kumbaga. Oo, sideline. Bukod sa iba't ibang hugis ng binungay, ipinagmamalaki rin nila ang iba pang pagkain na nagawa mula rito. May mango graham binungay, turon de binungay, at may binungay sushi rin. Hey, binungay! Pero syempre, iba pa rin ang classic. Ano po ba yung pinakamasarap na parte? Yung gitna. Kasi po, Kasi doon yung lutong-luto. Tapos wala yung mangga. Para ang sarap. Iba yung bagong luto. Kung ang gitnang parte ng binungay ang pinakamasarap, sa gitna naman ng dagat, may isang natatagong paraiso ang Anda na sulit puntahan. Sandbar sa Pangasinan? Saan kaya banda yan? 5 pesos lang ang entrance fee at 45 pesos naman ang environmental fee dito sa Panakalan Sandbar. Depending on the condition of the sea, kung maalon o hindi, but roughly 15 to 30 minute boat ride
And usually, dinadaanan to ng mga tao bago sila pumunta doon. At ano yun? Yes, nandito ako. Ladies and gentlemen, you see 100 Islands. Pero itong side ng Pangasinan na to, parang I just feel na you still have that serenity, you know, the peacefulness, the quietness that one wants to experience. Generally speaking, sa mga pinuntahan natin for the past couple of weeks, lalo na sa beachside, parang medyo unti-unti akong kinikilig. Dahil parang, uy, okay pwede itong balikan kasama ng pamilya ko dahil it's still pretty quiet. At kahit paano na may mga bagong small resorts na nagtatayuan, at least you have the comfort, you have options already, you have accommodation options, you have food options, but still, hindi pa masyadong maraming tao. I'm liking this place. Matapos magmuni-muni mag-isa sa Panakalan Sandbar, this time kasama na ang tropa. Outing with a big group? Huwag mag-alala dahil sa isang lugar lang, palag-palag na. Sa mga gustong mag-day tour lang dito sa aming resort, ang aming entrance fee ay 150 pesos lang per head. Special rate para sa overnight namin na which is 1,399 per head. Meron na kayong 2 days and 1 night na access sa aming mga accommodations. Kasama na rin sa overnight rate nila ang amenities katulad ng banana boat, UFO, at inflatable island. Siguradong mag-e-enjoy ang tropa. Speaking of tropa, ano kayang ganap nitong mga pare ko? May tanghali na tayo! Papa, parating na pa kami. O, Jeff! O, saglit lang po, opo. Ay, kulang tayo. Maghahalo tayo ng simento. Ano ko ba naman? Diyos ko naman. Kala ko dala mo eh. O, sino ba dito? Ay, sir, guys, Kamusta? Kayo na ka ba? Yung ano, sir, easy ka lang. Nabili mo ba ito? ano? Teka lang. Saan ba kayo papunta? Ay, sir, na. Opo, saglit lang po, opo. 5 minutes. O, yan, kausap ko, sir. Magkano kami? Nakakontrata kami. May kontrata kayo? Construction kami. Hindi. Kaya dito. Meron akong dala nito dahil ito yung pangsasandok natin sa pagkain. Mali sir nakarating sa amin. Yan yung tinuturo ko. Oo. Kala niyo sir, di ako handa. Ayun. Hindi pa ba sinabi pala? Yan. Lakas tama ng mga kasama ko. Sing lakas ng trip ng kainan ito sa Barangay Tondol. Ang ginagamit kasi nilang pangsandok sa kawa, pala. Pwede na po natin iuna yung shell kasi mas matagal siyang maluto. Ito yung tinatawag naming giway dito, crablets. Ang next po ay ang ating blue crabs. Huli din po dito sa anda. Blue crabs or tiger crabs po. Budburan pa ng pampalasa. 500 pesos kada isang pagpala. Kaya sulitin natin ang pagsandok. Oy. Ito yata. Parang mayabang ako. Allergy naman ako dito. Uy. Hindi, ang dami rin na ito. Tulong, ha? Groundbreaking ito. Ayun o. Ay, abot mo ng plato. Matindi. Chibo ka na! Sir, alam mo ba, pag bumili ka niyan sa palengke, Meron pa rin talaga siyang baon. hindi talaga sa itsura lang yan, sir. Magdaan sa pogi o naman. Paano mo mapili? Paano? Abubuhatin mo, sir, pag medyo mabigat yan, may laman. Kung nagsasarapang seafood ang laman ng palas sa anda, ang pupuntahan nating kuweba sa Bolinao, iwaga raw ang laman. Ginawa ng mas madaling puntahan ng mga biyahero ang Enchanted Cave. Sementado na kasi ang paligid nito at maraming pahingahan. Konting lakad lang at ito na ang hiwagang bubungad sa inyo, biyeros. Yung tubig, kala ko malamig. Sakto lang actually. Ano ba?
Klaro yung tubig. Kitang-kita nyo naman, klaro yung tubig. Pero sa aking pag-ahon, bakit parang iba na to? Pwede ba kayong ma-fall sa malinaw na label este tubig? Ang mga talon dito sa Bolinao, magkakalapit lang at madali na rin puntahan. Kaya no room for excuses. Dayuhin na yan! Welcome to Bolinao Falls 1. Sabi nila na it's around 30 feet deep, yung deepest area. So, maglalangoy kayo, kailangan meron kayong life jacket. Kung marunong naman kayo lumangoy, then hindi nyo kailangan. But this is what you're going to see. Kami, lalangoy kami sa 2 and 3. 1B, 1C. Actually, hindi ko pa alam yung numbering. Basta sigurado ako na ito ay tawag na Bolinao Falls 1. How simple is that? Sa malalakas ang loob, yakang-yaka talunin ang falls number 1. Ang falls number 2 naman, na palilibutan ng cottages. Saktong pahinga kapag napagod, kakalangoy. Ang falls number 3, saktong-sakto sa mga beginner swimmers. Mahina lang kasi ang agos ng tubig. Dahil kakonti ang tao sa araw na ito, oras na para sulitin na falls. Diba sinabi natin, Bolinao Falls consists of 3 falls. Yung parang common denominator ng tatlo ay it's easily accessible. First, I think mga 40 steps, biglang 60 steps, tapos naging parang 50 steps. Anyway, it's very doable. Bata, matanda, hindi masyadong, active, kaya-kaya pa rin nila. And what's great about the series of falls, bukod nga sa convenience, malinis. Malawak. So kahit mag 1 or 2 or 3 ka, ang dami mong pwedeng puntahan dahil yung lawak ng tubig na panglangoy ay the best. Hindi naman to yung parang falls na ang lakas ng tubig. It would be best pa rin if you come to Bolinao on a weekday so you can maximize your experience. Parang ganito. Walang tao. May mga isda, no? Talo naman tayo sa ilog dahil may river cruise sa Pangasinan. Nasa Lubok ba tayo? Akala niyo, nasa Bohol tayo. Hindi! Nandito tayo ngayon sa Balingasay River Cruise. Medyo bentang-benta na sa amin yung Bolinao dahil hindi namin ito na-feature nung feature namin to a few years back. Actually, even the falls na pinuntahan namin, hindi rin namin na-feature yun. So parang nakakatuwa lang na parang they just keep upping their game in terms of the number of tourist destinations sa pwedeng puntahan ng turista dito. I mean, I'm still mind blown pa rin ako dahil parang pwede ka a land trip. Tapos ang dami mo pwedeng puntahan dito. Sa river cruise na yan, syempre kailangan may meals. Meron tayong inihaw na bangus, andyan syempre yung liempo, alimango, hipon, lato. Meron tayong ensaladang eggplant, calamares, meron tayong pinakbet, at star of the show, sungayan. Tirahin na natin to. Ooh, yeah! Kain tayo, kain tayo. Kung sariwang isda lang din naman, chance nang mag-uwi niyan kapag nagawis sa Bangus Capital, syempre. Maaga pa lang, buhay na ang Magsaysay Fish Market. Ganitong oras kasi dumarating ang mga nahuling bangus. At ang mansasaysay, na tulad ni Rojak, ang nagbubukod-bukod ng mga bangus. Night shift ko kasi kami, panggabi. Pag halimbawa nag-start kami, pag dumating ito ng mga 7, matatapos kami hanggang 9. Kumbaga, ilang oras niyo pong ginagawa to kada araw? Basta pag may dumating na isda dito sa amin, Wala po sa oras. wala ko sa oras.
Tatawagin lang ko kayo o bukas. Yun, nandito lang kami, naghihintay lang kami. Naghihintay lang kayo. Nandito na rin ako eh. Masubukan na nga. Iahagis lang naman base sa bigat ng isda. Kaya-kaya. Bali yan yung size, sir. Dito na lang po yung So, sa may 650 grams. 650 grams. Opo. Yan. 650. Ito. Yan. 750. 750, Ay, 700 to 750. 750. Yung paghagis ba dapat hindi pa ganyan? Basta hagis lang ka ng hagis. Basta hagis ka lang na gano'n. Oo, basta hagis ng hagis. Ito, 700. 700. Tatlo lang ang bigat na kailangan kong tansyahin. Pero sa katulad ni Rojak, kaya niya hanggang 7 klase ng bigat o weight ng isda. Human timbangan yarn. Well, mabilis talaga yung pace niya. So inisip ko, teka, parang yan naiisip, parang yan na-differentiate at nako-compare kung saan ilalagay. Ang mga bangus na yan kailangan kaliskisan kung iluluto. Pero itong kaleskes na natuklasan namin sa Dagupan, walang kaliskis. Hindi kasi ito yung sa isda ha, ang kaleskes kasi rito. Tawag sa authentic dish ng mga Dagupenyo na sinabawang laman loob ng baka. Nakilala ko ang magtiyahing sina Nanay Beta at Nanay Mercy na galing pa sa pamilya na pinakaunang nagtinda nito sa Dagupan. Ano po ba ang mga ingredients ng kaliskis? Yung mga bituka, Bituka. saka pali, saka laman, buto. Ito, bituka. May bituka? Saka ito, pali. Pali? Ano po ibig sabihin? Lapay po. Lapay. Lapay. Ito po. Pancreas. Pancreas. Saka ito, laman. Anong lasa, sir? Well, dahil nilagyan ko ng kalamansi, medyo umasim siya, no? Pero, tapos naglagay tayo ng sili, may kagat. Pero kung minsan yun talaga hinahanap natin, yung asim, yung anghang, pati yung, alam mong matagal na pinakuluan na karne. Kasi galing din yan sa buto. Tama po? Walang buto. Puro laman loob yan. Basta dito lang, laman. Yan lang talaga. Oh, napakalambot. Pahinga muna kayo mga nanay. Ako muna ang bahala dito. Saan ko po lalagay? Doon sa lamesa. Doon! Baka mapasok po kayo eh. Ito talagang, parang gusto ko talagang kumuha ng talagang totoong fork eh. Parang feeling ko pho lang ito, hindi fork. Pho. Lagyan po natin ng sabaw. So kukunin ko po dito. Opo. Tapos nun, lalagay ko sa ulo niya. Mainit. Mainit. Mapapaso siya. Yan. Ang mga customer, pwedeng pumili ng lamang loob na gusto nila, saka hahaluan ng ibang pampalasa. Isa pong order ng pali po. Pali. Pali, yung pancreas po. Pangpiaso. Pancreas. Ay, yung pancreas. Yung pancreas. Kalala pala sila na. Ay, wala na po. Close na po kami. Local lang po. Isang bagsak naman para sa Pangasinan. Ang mga bayan nitong madalas na nadadaanan lang. Kailangan lang palang hintuan, ikutin at paglaanan ng pansin. I'm liking this place. Kahit sa bawat biyahe, isa lang naman ang hinahanap natin. Ang sarap. Ang sunod-sunod na kasiyahan. Yan. Tulad ng naranasan natin sa Pangasinan.